welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yo, magandang araw po mga Katongs TV, magandang buhay. Ito, ganda ng talong. Mukhang maganda yung foliar na ginamit natin Oh, bumerde dahon. Nangingitim yung dahon Tapos yung bunga, bilis lumaki Marami ba napipitas? Dodoble kaya. Papataba muna kami ni Bato dito. Yung siling tanim natin dito, patabain na. 10 araw na yan. Maganda yan, pataba. Tapos mamaya maka-spray ng pandamot Ano yung one? Pito? Ano mo? Lagay mo yung yung tela. Yan, mag-spray. Magpapataba tayo pala mga Katongs. Si kuya kanina nagkuhan dito, nag-grass cutter. Grass cutter sila dito kanina sa Sitawan. So yan. Pero sabi ko pitasin na nila yung pipino. Mga oversize na naman. Ay ko. Upo. Ang upo. Wow. Ayan, may balag na yung upo natin. Hindi na siya nakikibalag sa sitaw. Nag-spray din kanina si Bato rito sa sitaw. Insecticide. Lalagyan na lang natin balag dito sa ibabaw yan. At sa upo. Ang pansit-pansitan ng sitaw. Kaya naman ito, tumutubo yung lumalaki bunga niya, may bulaklak na kasunod. Ayun. Kaya kailangan ng pitas niyan, kurot. Dapat nga kahit kwan malinis ba yan? Kuwang goma. Ayun pala, ayun. Ano yan? Lalagyan natin ng pantumatong para hindi masyadong malakas yung buga, hindi makuha yung puno. Kasi pagka wala to, nabobombit siya. Malakas buga. Ito mainom lalagyan natin tela para medyo makuha yung niya. Hindi naman na. Okay yan, wag yan. Sinip na ko haluin mo Nalalaki na yung sili natin dito Pagka napatabaan yan, bilis yan. Yan pa naman mahal ngayon mga Katongs. Kaya sumablay lang tayo doon sa natin sa binhi, kundi maani rin tayo, tumama ulit tayo sa sili. Kapon ang presyohan niya sa sangitan 1.5 isang bundle. Yeah. Alalayan mo muna rito. Sige, lakas mo.
Edi Blaise! Oh, ganda na oh. Papatabaan pa namin ngayon. Laki na pala ano. Nahulipan nyo ba ito? Ala nang hulipin? Ha? Pero nataniman yan. Yung pala mga katongs, kaya ko kasi. Pero maraming naitanim. Naubos yung 23 dito. Dati may 6 na tudling pa doon na nakuha pala yun sa may talong. Ito kasi hanggang doon sa may kulungan ng Kabing, tapat lang. Dati kasi may nakaungos pang mga 6 na tudling sagad doon sa bahay ni Lolo Boy. Nakakuha pala namin sa talong yun. Kaya nagtataka ko, yung 23, ba't may sumobra? Dati ka ako 22 tray, may kamatis pa rito. Yung pala, may 6 na tudling pala doon. Kaya ang ginawa ko ngayon, pinasinsinan ko sa nila. Mabilis lang naman to mga katong, sumahigat eh. Lakas mo! Nag-spray kami kagabi ng fungicide. Kinapos yung binili natin fungicide kasi ginamit pa sa sitaw. Kaya ayan, nagkuhan ng ang ginamit na natin punggupri. 3 tudling na pipino lang naman yung kinapos. Kaya punggupri na lang yung ginamit natin. I-stock pa ho sa hose yan, kaya ganyang kulay. Pagka nag-iba na kulay yan, pataba na. Ayan, bumuga na. Ayan, pumuti na. Liga, alalayan mo, sulasabit to. Medyo tinapangan na natin yung pataba. Ginawa ko na ng Unique 16. Nilagyan na natin ng Unique 16 tsaka calcium. Lakas mo ng konti. Tinapat pa ni Greg, binaba niya sa tuod. O, di ba? May sili rin tayo. I-spray natin ng fungicide to mamaya. Nitrobar 1 2 3 4 5 Unique 16 1 2 10.
Marami ba? Marami? Nakakalahati. Ha? Ano pa lang to? Apat na pusa. Sa maliliit? Ay! Bombay mga Greg. Parang gasolina. Kasi sa motor. Ha? Yan lang yun. Ano? Ha? Yan lang napitas na yan pang isang motor na. Kalahati pa. Tatlong biyahe ka dyan. Ilang sako ba yan? Dami pala. Siyam? Ha? Kalahati yun. Dalawang motor. Oh. Ay, marami nga. Pag-ipag mo kaya bukas kayo. Ano? Pagka 100 bundle pwede.
Okay mga katongs, yan. Tapos na, relax na lang to. Tom! Patay mo na ano. Tulungan natin si Greg dito maghakot. Dami daw na pitas na pipino. Nakakadalawang salida na siya ng tricycle. Ay. Baka makatinulada yung pipino natin. Baka truck na siguro mag-deliver na ito pagka ganun. Wala na nun? Wala na? Greg, buhati mo na rin. Pipitas lang kahapon eh. Lakas lumaki ng pipino. Buti pinili ako. Buhat stepping ko. Wala ba dahil stepping ko? Greg, yung stepping ko, hindi mo nakita? Ha? Ha? Kang! Andun sa ko ba yung stepping ko? Kain. Okay, tapos na silang magpitas. So sakto tanghali na. Bukas naman di-deliver yan. Dahil hindi madadali tayo na hindi madadali ngayon yan. Tanghali. Pero marami. Ang ginawa ko, pinasagad ko kasi nag-o-oversize yung iba para sa susunod na pitas. Sabay-sabay, pare-parehas. Yun ang bilin ni Ma'am Helen para daw maganda maging ano ng presyo, kasi na-oversize yung pipino natin eh. Sabi ko sa kanila sagad na para sa susunod na pitas sabay-sabay na ilaki. Ito kahapon lang natin pinitasan. Ito rin bilis lumaki. Bilis lumaki na ang palaya natin. Ulitin ko mga katungsa, yung sinabi ko na pwede pala ulitin. Base po sa experience sa na-experience ko na, dahil yun nga po dati hindi ko sinasabi ngayon napabunga natin tapos maganda na yung bunga, so i-reveal ko na
pwede naman pala, pwede para sa akin ha. Base lang po sa experience ko, hindi po ako nagmamagaling, hindi po ako nagkukuhan. Yung sa akin lang po na nakita ko dahil ginawa ko, pero hindi ko lang po alam kung po pwede sa ibang variety, ibang binhi ng ampalaya. Kasi karamihan ng nagtatanim ng ampalaya puro mistisa. Ito po kasi Chatay Dynasty variety. So yun po yung tinamaan din namin, Chatay, unang tanim ko dito. Tapos yung sinunod na tinanim ko, Chatay po uli. Yung dalawang tudling lang po na yun kasi sinampol ko lang po yun, sobrang punla, dahil may sobrang punla at may bakante, so tinanim ko. Ang dati yung may tanim na ampalaya dyan, ito yung may tanim na pipino, yung tudling na yan. Kaya nga sabi ko, yung tatlong nagdikit-dikit na tudling na ampalaya na yon, dapat pipino sa gitna na yon. May sumobra tayong punla na ampalaya, so doon ko tinanim ko muna, kaya nagdikit-dikit doon. Dati kasi ang tanim na natin ng ampalaya dito, tapos dito yung kamatis. Hindi masenso yung kamatis dahil na tabunan ng ampalaya, agad lumago yung ampalaya, so naiwanan yung kamatis. So ngayon dito ko tinanim yung ampalaya sa may kamatis. Ito rin second cropping na to, kamatis po yung unang tanim. Ang kapal po ng tanim ng kamatis ko yan, kaya yan yung may mga butas na yan, tapos kabilaan pa, double row. Pero tinamnan pa rin natin ng ampalaya. Isa pang kinatakutan ko rito, yung pinagtaniman natin ng kamatis, nagkapunggos yung kamatis nun. So sabi ko baka ako tamaan din ng punggos or bacteria wilt yung ampalaya, masayang, kaya naglakas loob na lang kami. Isa pa sa nagtatanong po kung paano daw ako magpataba, kung babalikan nyo po yung mga previous video upload ko, nung una po pinadukitan ko to, itong may plastic na yan, ito pinalayo ko yung lupa, kaya nagkaroon ng kanal dyan. Pantag araw na tudling po yon. Bago ko taniman uli ng ampalaya, pinaararo ko yung gitna na yan, kaya yung lupa dito lumayo, nagkaroon siya ng kanal. Ngayon nung tinanim ko po yung ampalaya, may edad po siya ng 15 araw, medyo mataas na po siya. Ang ginawa ko, nagbaon po kami ng pataba dyan, yung 5 bultong pataba po, bali 5 bultong pataba po sa ampalaya. Sa 4 na lata po yon, 5 bulto, ibinudbud namin dyan sa gilid, kabilaan, at saka ko pinasundan ng araro para matabunan po yung pataba. So ganun po yung ginawa ko. Para sa mga mahihina po yung lupa, pwede po yung ganun 2 beses, pero ito 1 beses lang po ang pinagawa ko rito. Pagtungtong ng 15 days basal, tabon, tapos pagtuntong ng 30 days or 35 days kailangan daw sundan uli ng budbod, tapos tabon ng kwan. Pero ako hindi ko na pinagawa yun kasi malakas naman po yung lupa natin dyan, kaya yun po ang ginawa namin. After po na magpataba nun, ay halos 3 linggo akong hindi nagpapataba mga katongs, kasi inaalalayan ko yung panang ampalaya. Talagang ang lakas ng pagkatalab nun. Siguro na 2 beses lang akong lagay budbud ng pataba nung nagpataba ako ng ganun, buhat ngayon. Kaya akala nila magastos, pero hindi nila alam, ganun din kung magpapataba ka linggo-linggo, para mong ginejeta yung ampalaya. Pero yung bibiglain mo, mas mainam biglain mo yung sa una. Magpalago tayo ng palago ng muna ng ampalaya, tsaka natin kukontrol sa pataba sa huli. Tayo ng bunga ng sitaw natin.
Pansit-pansitan. Ay, Bagreg. Kaya ba 1,000? Ha? Tinulada ba? Kaya yung tinulada? Dami. Okay mga katong, so yan, hapon na nga po. Mag-harvest tayo ng sili. Tapos na ito kuya? Tapos na ni kuya itong mga crush cutter. Dahil bunga ng upo ah. Ay upo. Ang upo. Bawo. Upo. Yun o. Yung sili nasa ilalim. Ay. Na yung mga bunga to kahit ilan. Ito. Oo, di ba? Wow. So talagang ay gumanda ng usbong niya. Kahit yung nandun, pinipitas nila pogi, nila utot. Sira-sira din yung dahon. Mahina yung one talaga. 207. Ayan ang upo natin. Buti pa ang upo, may pag-asa at ang sitaw. Ay, nagkras ka ito. Ay, hindi. Dalak talaga yun. Sili. Daing tanim na ito. May sili, may sitaw, may upo. Agoy. Tataba ng upo rito. Yung sitaw Berdana. May kwento eh, may balag na yung upo natin eh. May balag na yan. So papalupot natin para bango ng upo. May batang panganak ah. May bagong panganak na bata. Kuha pa tayo dito. Ay, bunga, sunod-sunod no. Isa, dalawa, tatlo. Balag na lang sa gitna yan. Sa taas.
Makakuha tayo ng 3 bundle ng sili. Maganda na yun. Magandang presyo. Pati dun. Taba ng usbong. Kapunin natin. Kaya ngayon walang bunga. Kapon. Upo sitaw. Ayan o, pagka kinakapon, naglalabas siya ng sanga. Puro bunga. Matandaan ko nung nag-upo kami ni tatay dun sa Kabiyaw. Kahit nag-harvest si tatay, panayang tanggal niya ng usbong, panayang kurot, kinakapon para daw magbunga ng marami. Ang laki yun. Whoosh. Yung upo natin nito mga katongs, nasa isang lata to 700 ang piraso buto. Naitanim natin siguro mga nasa 500. Pagka yan napaka bunga lang natin ng tigi isang piraso, 50 bundle. Uy. Ang masakit, mababa. Aray ko. Sitaw. Hanggang dito yung mga katongs. Bali 19 bande, 19 tudling yan. Yung negros natin na yan. Tapos may natanim dito 2 tudling. Tapos and the rest puro berdana na. Andun sila Greg namimit, doon sila namimita sa kabila. May upo rin doon mga katongs. Andun din yung ibang upo. Tinanim natin kada poste. Kahit ako po sa inyo, malalaki na. Nilaglag ang pipino. Ay, bitak. Malutong yung pipino natin, eh. Bitak. Ay. Talaga may naiiwanan ba? Naiiwanan ba? Ay. Ayan o. Ayan po yung ating ampalaya o. Naglalandi na ng bunga o. Kaso kailangan nating patabaan. Magkukuhan muna tayo. Habulin natin sa calcium boron at saka unique 16 para tumabay usbong kasi medyo humihina na yung usbong. Tsaka natin sasabugan ng winner na may unique 16 din at saka potas
dyan sa pagka nagpatubig tayo. So yun muna pagagawa ko bukas. Bukas ba? Oo, kailangan na kasi yung magkwan. Kailangan hindi natin patutuyuin yung tubig niyan. Yung lupa pala. Yung ba gagawin bukas ni Bato? Si Bato at si Greg, sila magpapataba. Bibiyahin namin ni paring Jay yung ano pipino at saka ang itong pinupulot naming sili. Alang asenso ang sili. Alang asenso ang sili natin. Nandito kinain na ng ano. Meron pa dito. Tinabunan na ng karabasa. Sitaw rin tayo dito, natabunan na. Kaya hindi ko na pinalagyan ng balag. Kapraso lang naman yan natabunan na ng kalabasa. Tuwing umaga, kinukuha nila Greg yung bulaklak. May kumukuha dito. May dinadalan pala si Bato. Ngayon, pinatatali ko sa kanila 7 piraso bulaklak at saka isang talbos. Binabayaran ng 3.20. So tuwing maga nakakabenta si Bato ng 150 pesos kesa masayang. Pero ang billing ko sa nila, lalagyan nila ng ano, ng bulaklak yung bunga para magtuloy. Yan po yung manual na manual pollinator, manual pollination. So yun lang naman ang kuha ko sa kanila, basta yung tuwing maga para at least makakuha tayo ng bunga rito. Then yung pinagbibilan, ayun, pinamimerienda nila. May pamerienda sila ni Greg. So bukas nandito si paring Jay, na-arbor niya muna. Sabi ko, dalan si Juan yung biyanan ni boss at saka yung nanay ni boss para makating ng bulaklak. Kaso wala tayong pataba pala dito sa Ampalaya. Pataba natin yan. Ano? Para sa talong yun eh.